Hello po. Bale ngayon naman po, di-discuss ko naman po sa inyo yung pag-purchase po ng item po dito sa POS po. So, dito po sa more, click nyo lang po itong purchase po. So, dito sa supplier, kailangan po, naka-encode po yung supplier po natin. So, tatype lang po natin yung email, yung name po, address, contact number, then contact person po, then yung contact person number po So for example ito na-create na po ako So create nyo lang po siya para mag-save po siya dito. Then dito naman po sa purchase. So pag magpa-purchase kayo ng item sa kanila, isa-select nyo lang po dito kung ano po yung item na i-restock nyo po or binili nyo po dun sa supplier nyo po Pwede nyo rin po siyang search po dito if ever na marami na po yung item nyo po So select nyo po siya. So for example, meron po akong 100 stock po pares po So nag-purchase po ako na tig 50 po. 50 stock. Then dito din sa Nova 50. Then, if ever na nagbago yung costing or yung kuha ng product sa kanila, tumaas ba or bumaba, pwede nyo pong i-adjust po yan dito sa costing po So, minsan kasi nagmamahal yung product or nagmumura siya, i-adjust nyo lang po siya dito sa costing kung magkano po yung kuha ng item dun sa supplier nyo po Then, once na okay na po siya, submit purchase lang po kayo. Then, dito sa supplier, sa-select nyo lang po kung kanino supplier po kayo nag-purchase po Then, dito naman po sa code po, pag yung nagpo-purchase po kayo ng item, meron naman pong resibo po yun. Dun po sa resibo, meron po kayo makikitang invoice number. So, dito nyo po siya ilalagay po So, dito naman po sa remarks, pwede naman po kayong maglagay po na remarks po dito kung sino po yung nag-deliver po sa inyo. For example, yung ahente. In case po na meron pong problem dun sa item, kung sino po yung nagbaba, meron pong remarks na nakalagay po palatandaan kung sino yung nag-deliver sa inyo, sino yung ahenteng nakausap nyo po. Then, purchase now, para po mag-save siya, ay kailangan po may remarks. So, for example, PO na lang po ilagay ko po. Then, purchase now. So, ayan, magsisave siya. Nadagdagan yung stock ko, tig 50. So, para naman ma-monitor nyo yung mga purchase na ginagawa nyo po, meron po tayong tinatawag dito na purchase history. Dito naman po sa purchase history, dito nyo naman po makikita yung mga history po ng purchase nyo po So, dito, makikita nyo po yung mga restock ng item nyo. So, ito, nag-restock ako kanina ng 5 na Gatorade. Then, eto, nag-restock ulit ako ng 50. So, makikita nyo rin po dito yung total sa dulo po. Then, makikita nyo po dito yung supplier. So, in case po na gusto nyo pong i-compare din yung ahente nyo sa ibang ahente, kung kanino po yung mas mura, pwede nyo po siyang gawing basihan dito po sa purchase history po kung kanino po ba yung mas murang product po. Then, in case na kailangan po nyo na record po nito, meron naman po siyang Excel po. Saka PDF, pwede nyo po siyang i-print po in case na kailangan siya ng report. Ngayon naman po, dito sa return, so dito sa return, in case na merong mga problem dun sa purchase nyo po, so for example, ito, select ko po yung item o yung OR number po. Then dito, sa-select yung item na nagka-problema po. For example, yung Gatorade po, sa kay Nova, nakalagay po dito 50. Ngayon po, ilan po yung i-return nyo po So, for example, eto, 5 po yung expired po dito sa Gatorade. Dito po sa Nova, 10. So, submit return lang po ako. Then, dito, remarks, for example po, expired. Nagsisave po kasi dito sa return history po. So, in case na meron kayong mga history ng return, dito nyo siya pwedeng i-monitor. So, return.
Then, dito nyo siya makikita na meron kayong return ng product po, ano. So, nandito nakalagay yung ahente, then kung ano yung remarks, expired, kung ilang quantity, yung name ng product, then yung amount kung magkano yung item na 5 quantity po, ano. So, ayan, merong 100, 180, then yung date po, nandito rin siya. Ano po?